Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Mr. Cesar Calagos Roca, tumatakbong presidente ng buong bansang Pilipinas para po maisaayos ko ang lahat-lahat. Dahil sa mga nangyayari ngayon dito sa Pilipinas, kawawa ang mga inosenteng tao. Kaya naawa ko dahil nagugutom na mga tao, wala makain dahil sa korupsyon sa nangyayari. Kaya gusto ko maisaayos lahat. Kaya nga ako binuhay ng Panginoon para sa inyo lahat. Dahil ako namatay na at binuhay lang niya para at least matupad ko misyon ko rito sa lupa. Bago ako malagutan ng hininga, kahit papano may tapos ko ang misyon ko rito sa lupa para at least wala na magugutom na tao, bata man o matanda, may isaayos ko lahat at yung pagkakorupsyon dito sa bansang Pilipinas. Kaya nag-ano ako ng magkaroon uli ng empleyada ng COA para merong mag-inspeksyon sa lahat ng mga na nagtatrabaho sa gobyerno at lokal. Para at least malaman kaagad ng COA kung gumagawa ba ng hindi maganda ang mga nagtatrabaho sa gobyerno, national o local government. Para at least wala nang maanuhan na korupsyon. Dahil naawa ko sa mga taong bayan nagsasuffer sa kahirapan, alam ko mayaman ang bansang Pilipinas. Ang nakadiscover ng kayamanan natin, ang bansang United States, deuterium at saka sa Spratly Island, mga gas po. Natural gas at iba rin po yung natural resources natin. Kaya gusto ko ang makinabang lahat, ang taong bayan. Magkaroon na po sana ng pagbabagong buhay. Kaya ayun ang sinabi ko sa Sofitel, yung ako sa 5 minuto na sinabi ko lahat na tayong lahat ay magbagong buhay na para sa kayunlad ng bansang Pilipinas po. At simula ng bata pa ako hanggang sa lumaki na ako, wala pa rin pong pagbabago. Kaya ako naawa sa mga tao, kaya ako tumakbo bilang presidente ng Pilipinas po. Para at least matupad ko ang misyon ko rito sa lupa, kahit mawala man ako, makita ko ang mga tao maligaya na, meron ng kakainin sa pagkainan, at yung mga presyo ng bilihin, kailangan may balik uli sa dati. Isda mang gulay at gasolina na ginagamit ng mga sasakyan. Kaya gusto ko maisaayos lahat. Alam ko mayaman ang bansang Pilipinas, meron tayong deuterium, natural gas at kung saan lugar pa ng Pilipinas po. Gusto ko may safety ang mga tao, magkaroon ng panibagong building para taguan ng mga tao, shelter, sinasabi ko. At pakawalaan ang mga taong nakakulong, magpanibagong uli ng mga tao na pwedeng ikulong na talagang wala nang pagbabago. At saka yung nangyari sa piitan sa Muntinlupa, kailangan mabago lahat para at least wala nang may tatago mga armas kung ano pa dyan, magkaroon ng x-ray, CCTV camera, at saka yung mga korupsyon dyan sa Muntinlupa. Palitan ang mga jail guard dahil maraming nakakapasok na kontrabando, nagkakaroon ng tindahan ng mga drugs, kung ano pa. Nakita ko lahat sa YouTube. Kaya gusto ko maisaayos lahat at manunumpa sila na hindi na sila gagawa ng masama.
at may kontrata. Pagka gumawa pa uli ng masama, marami tayong isla. Gagawin natin katulad sa Alcatraz sa United States at marami tayong isla na pwedeng kulungan nila na iba ang babae at iba ang lalaki. Ang gagamitin nila para hindi magpatayan, mag-ano na lang ng kamay. Kamay na lang ang gagamitin sa pagkain. At yung toothbrush, sa may mismo sa management para hindi magkapatayan sa loob ng bilangguan. Kaya kung ayaw ninyong magbagong buhay, wala na akong magagawa dahil ako, inano ko lang ang mga gusto kong mangyari. Kaya nasabi ko na sa inyo lahat nung nag-ano ko nung 2021, itong October 8, sinabi ko na lahat sa mga tao doon, nakatelevise ako sa Channel 7. Kaya gusto ko maisaayos lahat, tayo magbagong buhay na po. Dahil ang mga nangyayari ngayon, puro mga kasamaan. Kaya kung wala tayong pagbabagong buhay, wala na akong magagawa sa inyo. Basta nasabi ko na sa inyo lahat ang gusto kong sabihin para at least hindi tayo mapupunta sa kasamaan, sa dagat-dagatang apoy. Gusto ko maisaayos lahat, magkaroon kayo ng magandang buhay at mapapunta kayo sa invisible heaven, tinatawag na paraiso, buhay na walang hanggan. Puro mga hidwaan rito, hidwaan roon, kasiraan rito, kung saan pa. Puro pagbebenta rin ng hindi sa kanila, binibenta nila. Kagaya dapat makinabang ang taong bayan. Anong ginagawa? Binibenta kung saan lugar, ibang bansa ang nakikinabang. Kaya lahat gusto ko maisayos, lalo na mga kababaihan, nangyayari sa kanila, pagka nakapunta na sa abroad, minamaltrato ng kanilang amo, nirape pa, pinapatay, nililibing na lang sa likod ng bahay, at ganun din sa mga kalalakihan, pagka hindi ka nakursanadahan, tatapong ka sa dagat, group by group. Katulad sa akin, kumuntik na ako may tapos sa dagat. Umaga pa lang, pagkainom ko ng tubig, nilagyan ng sleeping pills yung tubig ko. Gusto nila akong tapon, akala yata nagsumbong ako sa kapitan. Sa MB Hyundai 205 yun. Ang agency ko, Southfield Agency. Ang principal, maganda sana ang principal ko. Walang expiration date ang kontrata ko. Renew lang. Kaya lang ang mga tao, kalyata nagsusumbong ako sa kapitan, ginawa nila ng kalokohan ng aking pagkain. Yung sandwich ko, yung pinaka-party kong sandwich, pinilitan nila na may lason. Ang nilagay nila ay fluorescent powder. Na nga po ang taong nagbantay sa akin, naawa sa akin, dahil ang iniihi ko, dugo na. Dinudumi ko dugo. Kaya walang awa ang mga taong hindi marunong mag-ano sa kapwa nila. Kaya gusto ko maisayos lahat, maging balanse lang ang ng batas, at tigilan na po ang korupsyon. Maawa kayo sa taong bayan. Ang taong bayan nagsasuffer. Kung tatakbo kayo ng bilang presidente, kung ano pa man sa gobyerno, national and local government, sana maging tapat tayo sa ating tungkulin. Kung hindi man ako maluklok bilang presidente ng Pilipinas, nasabi ko sa inyo ang lahat-lahat. Ayoko na mangyari ang nangyaring nitong 2021. Kaya gusto ko magpatayo ng panibagong building, tinatawag na shelter, kompleto sa loob lahat.
May elevator, solar system, emergency light, CCTV camera, at X-ray para walang makapasok na masamang loob, magpuslit ng mga drugs. Tigilan na po natin ang mga drugs dahil walang dudulot na kabutihan sa ating sarili at sa pamilya. Maawa kayo sa inyong sarili dahil mahirap mapapunta sa dagat-dagatang apoy. Dahil ako nakaranas na sa mga nangyari sa aking buhay. Lalong-lalo na sa barko, andyan na inggitan rito, inggitan roon. Ilang beses ako pinatay sa barko. Kaya ayoko na maulit sa mga tao na kapwa ko seafarer. Kaya gusto ko lahat ng barko, domestic man o international, magkaroon ng CCTV camera, loob at labas para malaman ng pinuno ng sa barko mula kapitan hanggang chief engineer at mapupunta rin sa opisina, agency at saka principal. May submit para at least malaman kung sinong tao ang gumawa ng hindi maganda sa kanyang kapwa. Kaya gusto ko maging maayos na lahat dahil naawa ko sa taong bayan. Nakita ko sa Laguna, Kabuya, Laguna, isang matandang babae pumipila para sa kanyang pamilya. Malaking bowl ang daladala niya para makakain lahat ang mga pamilya niya. Naawa ko sa mga taong bayan. Kaya kung sino man maluklok sa presidente itong 2022, sana magbagong buhay na po tayo mula sa itaas hanggang pababa. Huwag nating hayaan na maging tayo, gahaman sa pera. Hindi po natin madadala sa hukay ang pera. You must try to understand the situation of innocent people. Kaya kung akong mananalo bilang presidente, babaguhin ko lahat, pati presyo ng mga bilihin, isda man, gasolina, prutas, kung ano pa dyan, at ng mga tao. Dahil alam ko mayaman ang bansang Pilipinas. Anong ginagawa ng mga taong nakaupo sa gobyerno? Simula nung bata pa ako hanggang ngayon, walang pagbabago. Maraming squatter, maraming nagugutom, maraming gala na tao. Anong klase mga tao kayo? Sana baguhin na po natin ang ating buhay. Magbagong buhay na po tayo lahat-lahat. Hindi pa naman huli lahat. Dahil naawa ko sa mga taong bayan. Dapat mahirap, mayaman, magtulungan. At tigilan na po tayo ng patayan rito, patayan roon. Tayo rin po magsasuffer. Ang espiritu po natin. Imbis na gagabayan tayo ng guardian angel natin, hindi tayo gagabayan ng guardian angel natin para mapapunta sa paraiso na buhay na walang hanggan. Invisible heaven. Ayun ay pinakita sa akin ng Panginoon Diyos. Nung nag-ano ko ng prex, ang umano sa akin si Elias. Bumabagyo noon 2014, October 17 to 18. Ginagawa pa lang yung simbahan. Ginagawa pa lang. Ang pintuan ng simbahan ay nasira. Kaya ang umano sa akin si Elias, habang nakapikit ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, babaguhin ko lahat bago ako malagutan ng hininga. Kaya ako malakas ang pangangatawan ko dahil kumakapit ako sa ating Panginoon Diyos. Dahil siyang bumuhay sa akin sa barko. 2004. Ako yung nilason sa loob ng barko. Yung party kong sandwich, pininitan namin lason. Isinabit ko lang sa pintuan. Hindi ko alam, binabantayan pala ako labas-pasok ng kusina. Ngayon, pag ano ko,
pagkain ko, pagkagaling ko sa duty. Sa pag-duty ko pala, meron na nakahanda na tao doon. Pagka nakatulog ako, itatapon ako sa dagat. Kahit paano sa pagdarasal ko sa Panginoon Diyos, ako'y inigtas niya hanggang ako'y makauwi ng Pilipinas. Tapos, inilong sa akin ng opisina, illness, hindi food poison, illegal detention, murder pa ang ginawa. Tapos binigyan ako ng $10,000 financial assistance. Binibigyan ako ng calling card para kaming nag-aano ng kamay. Patentero ng kamay ko at saka kamay ni Port Captain Valencia. Sinabihan niya ako pagdating ko, galing ako sa sakit na mag-apply ako sa ibang kumpanya. Sabi ko, okay, pahingi ng calling card at saka certification para at least subukan ko at mumonitor daw niya ako. Ito po ay hindi ko sinungalingan, ito'y totoo lahat ang sinasabi ko. Ang pinalagay nila sa akin, ako'y nasisiraan ng ulo. Lahat nangyayari sa akin sa loob ng barko, alam ko. Nakasuot nga lang ko ng short paglabas ko ng barko. Tinali ako ng 2 beses. Unang-una nakawala ako, nagmakaawa ako sa Miss Hall ng opisyales. Imbis na tulungan ako, pinagugulpi ako sa loob ng Miss Hall ng officers mess. Dahil itong si Rene Munga, sumigaw na nakawala daw ako. Sa pamamagitan ng pagtali sa akin sa unahan, inano ko ng aking bunganga para makawala sa pagkatali, makahingi ng tulong dahil makirot na ang bituka ko sa mga laso na nilagay nila sa akin sa sandwich, party kong sandwich. Nakita ko ang Panginoon Diyos sa loob ng aking kwarto sa salamin dahil nakita ko ang nangyayari sa buhay ko. Kaya nagpapasalamat ako sa ating Panginoon Diyos na binuhay niya ako dahil naawa siya sa mga anak ko dahil malilit pa. Anong ginawa sa akin? Nagsasaper ako sa nangyari sa aking buhay. Kaya ayoko na maulit sa mga kapwa ko si parer, mga tao na nag-abroad. Pagka hindi ka nakasunodaan ng grupo, gagawin ka ng masama, lalo na sa mga kababaihan. Sana matigil na ang lahat na nangyayari. Gusto ko wala na mag-abroad na kababaihan, dito na magtatrabaho. Lahat sa Pilipinas, mga kalalakihan. Kaya yung mga scientists dito na lahat magtatrabaho sa Pilipinas. Para at least makagawa sila ng mga high-tech. Mga high-tech na kahit para at least mapakinabangan ng taong bayan. Makapagtrabaho na rito lahat-lahat. Mga barko, mga sakyan. At marami tayong isla. Pwede tayong magpakatulad sa state. Magpatayo ng NASA. Makagawa ng mga high-tech. Iron Dome. At radar, satellite, mga armas, kung ayaw tumigil ng mga nananakop nang hindi nila kanilang bansa. Dahil hindi maganda ang nangyayari sa ating kapaligiran, walang safety ang mga tao, lalo ng pagka dumarating ng bagyo, lindol, dahil kinalbo nila ang bundok. Walang pagkahalaga sa natural resources ng buong bansang Pilipinas. Kinalbo nila, ginawa lang subdivision. Ano pa pagka dumating ang bagyong malakas? Wala ng mga puno at mga ugat ng puno para sa lindol. Kaya konting ulan lang, nagkakaroon ng landslide. Pagkatapos, dapat bago patayuan ng kalsada, ang isang lugar, malagyan mo na ng drainage
At sana lahat gawing semento yung ginagawa ng mga taong mga naglalakad sa mga putikan. Huwag natin ibulsa. Huwag natin ibulsa ang binigay ng gobyerno para at least sa mga project para sa kalsada, sa irigasyon, agriculture, at yung mga farmers na dapat tulungan natin para hindi nila ibenta ang kanilang mga lupa. Hindi tayo mag-angkat ng bigas kung saan sa lugar, gulay man. Dito tayo magtanim ng sarili natin sa lupang Pilipinas para at least matigil na ang korupsyon, lalo na pagbibili ng mga gamot, kung ano pa dyan. Dapat lahat-lahat may resibo. Ipakita yung resibo, kompleto, documents, at pirmado ng may-ari ng pinagbilan nyo. At inyong mga salin natin, dapat walang dayaan. Ipakita natin lahat-lahat ang ating kayamanan. Bago umupo sa national government o local government, kailangan may salin, ipapakita. Ganun din sa pagtapos ng kanilang term, may salin pa rin para malaman natin kung siya ba'y gumawa ng masama. May media, ipakita sa taong bayan, lahat-lahat. Kung nandaya ka man, kawawa ka lang, hindi mo madadala sa hukay ang pera mo. Lalo na mga gumagawa ng hindi masama sa kapwa, gumagawa ng masama sa kapwa. Mahirap mapumunta sa dagat-dagatan apoy. Napakainit. Kaya sana tayong lahat ay magbagong buhay at mabigyan ng allowance ang mga taong bayan. Hindi kung sino-sinong, ewan ko sino-sinong mga taong pinagbibigyan ng pera para ibigay sa taong bayan. Dapat bahay-bahay, may master list para matanggap mismo ng tao. Hindi kung sino-sino. Pagkakatiwala, hindi natin alam na kinukurap na. Kawawa ang taong bayan, nagsasaper na. Dahil na sa virus, hindi mamamatay sa virus kundi sa gutom. Kaya lahat-lahat sana may saayos na lahat ng kung sino man mamumuno ng bansang Pilipinas. Ipakita natin sa Panginoon Diyos na tayo ng bagong buhay na at sa taong bayan. Magbagong buhay na po tayo. Hindi pa huli ang lahat. Ayoko na mangyari ang mga nangyaring nakaraan. Kaya ako tumakbo bilang presidente ng Pilipinas dahil nakita ko ang pagsasaper ng mga taong bayan. Kaya gusto ko lahat ng mga tao, may mga trabaho, may pinag-aralan man o wala, magtulungan po tayo para sa kaunlaran